sa pwesto at si PBBM, ngayon lang po namin naramdaman na meron pa ng ganyang ahensya. Ibig sabihin, for the past 6 years since creation nito, I don't know kung kay Pinoy o kay PRRD pa nagsimula ang task force na yan. Pero, any comments, bakit ngayon lang po? Well, the National Task Force West Philippines was created by then President Pinoy Aquino, a few months bago siya bumaba. And then operationalized talaga yung NTF-WPS during the time of the former President Duterte. The chairman then of the NTF-WPS is General Esperon, being the National Security Advisor. Right now, ating chairman ng National Task Force West Philippine Sea remains to be the National Security Advisor, General Eduardo Anyo. Ngayon kung ang tanong, bakit ngayong panahon lang natin ito nararamdaman, mas naririnig ng publiko at nagkakaroon ng relevance when we talk about Chinese incursion or even aggressive behavior in the West Philippine Sea? Dahil ngayon lang naman nag-launch ang gobyerno ang tinatawag nating transparency strategy. It is during this administration kung saan the national government believes na it is the obligation of the national government to provide the right information to the Filipino people para malaman ng bawat Pilipino ano ba talaga ang nangyayari dito sa West Philippine Sea, ano ba ang napagdadaanan ng Armed Forces of the Philippines at ng Coast Guard, harassment ng mga mangingisdang Pilipino. On the part of the National Task Force West Philippine Sea now, under General Eduardo Anyo, para sa amin, lahat ng Pilipino dapat malaman ko. Lahat ng Pilipino dapat malaman nyo kung ano din ang efforts ng gobyerno natin for us to maintain our presence in the West Philippine Sea. This is the reason kung bakit ngayon mas angat ang NTF-WPS kumpara sa mga nakaraang administrasyon. Pero kung ang tanong mo, sir, where was I nung nakaraang mga panahon, no? Bakit ngayon lang ako mas naging maingay pagdating sa NTF-WPS? I have a very good excuse, no? From 2017 to 2021, nag-PhD ako sa Japan. From 2015 to 2016, nagma-masters din ako sa Japan. So, basically, nung panahon nung nakaraang administrasyon, wala ako dito sa Pilipinas. And fortunately, nung pagbalik ko na, I was designated by the Coast Guard as a spokesperson for the National Task Force West Philippines. Thank you. Thanks. Sir, may question lang ako. Kasi may napanood kasi akong interview sa inyo nakaraan na yung mga nangyayari dati sa past administration na pang-aaras ng China, parang hindi natin siya pinapublish sa mainstream media o hindi natin pinapaalam sa national television kung anong talagang totoong nangyari. Sino po ba yun, sir, kung meron man tao, sino po ba yung nagbabawal o pumipigil para malaman din namin kung anong totoong nangyari that time nung nakaraang administration na nagkaroon na pala tayo ng harassment in China? Well, una sa lahat, sir, I cannot speak for the previous administration who really calls the shot kung ano ang mga impormasyon na pwedeng bitawan sa publiko, ano ang mga impormasyon na pwede lang ilahad sa publiko. But for this current administration, I can respond to your question clearly na ang lahat ng nangyayari na to, na desisyon natin na magsapubliko ng lahat ng mga insidente sa West Philippine Sea is in accordance with the guidance of the President. Kaya nga na sinabi ko, ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos, he gave the promise of not surrendering a square inch of our territory to any foreign power. Naniniwala siya na ang bawat Pilipino, the moment na bigyan mo ng tamang informasyon, they will have a much more patriotic feeling towards the West Philippine Sea. Ito ang dahilan kung bakit we decided and the President decided to support the transparency efforts in providing the Filipino people kung ano talaga ang nangyayari dito sa West Philippine Sea. Thank you po. Commodore Toriela, thank you po. Ang tanong ko lang po, ano kasi ang sinasabi po ng mga madalas sa mga DDS na inadala daw tayo ni Pangulong Bongbong Marcos sa gera. Gera daw ito ng mga Amerikano at saka ng China. Tapos, ang ginagawa daw ni PBBM ay nagpapakatuta daw.
3 taon pagkatapos umalis ng base militar ng Amerikano dito sa Pilipinas. Because they left in 1992. 3 years after that, 1995, the Chinese government took the mischief freak from us. Una, sabi nila, this is just an ordinary fisherman shelter. So they occupied mischief freak 3 years after umalis ng Amerikano. Ang unang tanong dyan, kasalanan ba ng Amerikano na nawala sa atin ang mischief freak dahil umalis sila? Di ba? Or dahil nandito sila? Umalis nga sila, di ba? 1995. 2012, noong panahon ni Pangulong Aquino, hindi pa masyado na pag-uusapan ng Basic Forces Agreement or even EDCA. But 2012, Scarborough Shoal standoff happened. Kasalanan pa rin ba ng mga Amerikano kung bakit nagka-standoff? Wala pa nga tayo pinag-uusapan ng EDCA at BFA during that time. Fast forward 2016 to 2022, panahon ng dating Pangulong Duterte. Ang sabi niya, ayaw niya na ng balikatan kasama ang mga Amerikano. Ang sabi niya rin, he loves Xi Jinping. So we're going to have a much more closer relationship with the People's Republic of China. From 2016 to 2022, ibig sabihin, sa madaling sabi, malayo tayo sa mga Amerikano. But in those 6 years, hindi pa rin natin nai-advance ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. Nahihirapan pa din tayo mag-resupply. Ang mga Pilipinong mga isda nahaharas pa rin. Ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard still has difficulty in patrolling our own exclusive economic zone. Kasalanan pa rin ba ng Amerikano na hindi nga din sila tinanggap noong panahon ni Pangulong Duterte? Ngayon, we have President Bongbong Marcos. He understood the historical background kung ano nangyari dito sa West Philippines. Na nung nawala ang mga Amerikano noong 1995, mas lumakas ang loob nila. 2016 to 2022, the former president attempted to have a sincere relationship with Xi Jinping, and yet hindi sila napagkatiwalaan. Iba pa rin ang nangyari. So, if you're President Bongbong Marcos, if you're on his shoes, anong gagawin mo? Of course, you have to deepen your security alliance with your traditional ally, which is the United States, and also to engage the other like-minded states to call out China para sabihin, you are violating the international law and you have to adhere with the rules-based order na meron tayo. Ngayon, the last question. Dahil ba yan sa gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na magkagera ang Pilipinas? Hindi rin naman. Di ba? Hindi naman pinili ni Pangulong Bongbong Marcos na pumunta sa Amerikano at sabihin, girahin natin ang China at magpapakatuta ako sa inyo. Di ba? Kaya nga minsan sinasabi ko how sure are those trolls na ang China will go to war because of the West Philippine Sea? Buti pa nga sila Alam nila, they can even speak for China, nagigirahin tayo. Samantalang ang China yata ngayon, hindi nila alam kung makikigera sila o hindi. Diba? I think that's the number one issue na dapat nating i-address. Sa mga trolls na nagsasabing magkakagera dahil sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, di sana nag-declare na si Xi Jinping noon pa. Wala naman Diba? So, para sa akin, it's a waste of time dealing with this kind of narratives sa mga trolls. The mere fact that they are lying, that they are distorting the truth, ibig sabihin, mas tumataas ang suporta ng publiko, ng international community, with the effort of our President Bongbong Marcos, na i-advance ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Salamat. Sir, next question po. Sa tingin niyo ba, is nagkaroon ng Pilipinas ng secret agreement, karapat-dapat po ito sa bansa na kung saan democratic, or anong essence ng secret agreement? Or relevant ba siyang gamitin? Well, una sa lahat, para sa akin, ang international treaty, bakit mo naman siya isi-secret? Di ba? Kung wala naman talaga itatago. Parang secret relationship yan Di ba? Kung meron pang secret relationship, bakit mo naman itatago? And why would you call it secret? Kung talagang tingin mo, there's nothing wrong to it. Secondly, kung ang
pag-uusapan din natin is the secret gentleman's agreement na sinasabi nila nung nakaraang administrasyon. I think we already need to move on to this topic. Kasi a few months ago, nagsalita na ang ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Sinabi niya, if there's even a gentleman's agreement na as far as he's concerned, hindi niya rin naman alam, being the chief architect of our foreign policy, he has already rescinded it. No? Nagkataon lang na itong mga nakaraang buwan kasi, may mga former public officials na gumising uli na itong topic na to. Kaya na pag-uusapan. Pero dapat, mga kasamahan natin sa media, sa blogging, we should not give too much time na dito sa issue ng gentleman's agreement. Dahil para sa amin, sa NTF-WPS at sa Coast Guard, ang Pangulo natin na nagsalita na, he has rescinded it kung meron man o wala. Whether secret or whatever, our stand now for this agreement, wala na to ngayon, it doesn't matter anymore. Sir, papalopan ko lang po yung sinabi niya para po sa kalinawan ng mga Pilipino. Kasi sa ngayon po, medyo nahahati po talaga yung tayo po,